Hello, magandang araw po sa ating lahat at nandito na naman po tayo ngayon sa ating Healing the Soul, Soil and Society live dito sa ating Facebook page, Mary's Healing Sanctuary of the Trinitas Healing Ministry. Nakabase po tayo sa ang ating sanctuary, nakabase po sa Santo Domingo, Albay sa Barangay Lidong. Nandoon po si Father Efren at ang Trinitas Healing Ministry as well. At bago ang lahat, gusto kong i-greet ang ating mga mahal na mga nanay sa ating buhay. At sa buong mundo, Happy Mother's Day sa ating mga nanay, mga mami sa ating buhay ngayon. Tatawagin ko po ang aking co-host, si Mami. Isang mami din, si Mami Mirna Arillas. Welcome, Mami Mirna. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to everyone, all the mommies out there. Happy Mother's Day to us all. Bobby, saan ka ngayon? Are you celebrating your Mother's Day? Batangas ako ngayon. I am by the beach. Wow, ang ganda. Na-imagine ko mamaya sa sunset, ang ganda dyan, di ba? Yes, we have beautiful sunsets almost every day, especially during this season of summer. Wow, I can imagine. Actually, nakapunta na ako doon sa lugar ni Mami Mirna. I spent, I think over the weekend ako doon. Napakaganda ng place na yun. Gusto kong bumalik doon actually. Okay, tawagin na natin si Father Momay, Mami Mirna. Yes, everyone. I'm pleased to call you the main host of Healing the Soul, Soil and Society live stream live. Our dear healer priest, Father Efren Borromeo. Good afternoon. Hello, Father. Hi, Happy Mother's Day. Hi, God bless you, mga mothers. Thank you. God bless you, mga mothers. Lahat ng mga Very mothers. Magaganda kayo sa afternoon na ito. Alam nyo, ang mother talagang masasabi, of course, nandyan yung mga mother natin, bawat isa, katapos, of course, nandyan din si Mama Mary, nandyan din ang Mother Church, nandyan ang Motherland. Talagang very generic po talaga yung mother that really gives life. Right. In other words, Father, ang dami nating mother figure, ang nating symbolic mothers sa ating buhay. No? You mentioned Mother Mary, and then the Mother Church, the Catholic Church, and also a lot of mother figures. Yes, yes. And very basic po talaga ito sa atin. Very much connected sa ating identity, sa ating buhay. Kaya nga kung na-aksidente ko, masaktan, lahat kagad sasabihin, Inay! Yes, yes. Yes, yes. Kahit anong edad po natin, basta nadapa, inay ko po. Oo, di ba? Yes. Teka, kung may kinakatakutan, nanay ko po. Oo. And our episode masyadong negative yun. Yeah, is doubly significant kasi Mother's Day po, Father, today, and this is the eve of the election tomorrow. So this is going to be a special episode. Oh, yes. Teka, katatapos pa rin din yung election, yung conclave, katatapos pa lang po, election din ng new Pope. Abemos Papa! Meron tayong bagong Pope. Abemos Papa. Yes, yes. Si Pope Leo the 14th, right? Yes. Okay. Alam mo, so today, Father, yeah, go ahead. Alam mo, napakaganda nito na previous to the conclave, maraming yung mass media parang gusto maggawin itong political election ang conclave, kaya may mga line up sila mga kandidato. At dito may nagtatanong sa akin, Father, mananalo kaya si Cardinal Tagle, si Cardinal Pago, sabi sa social media? Sabi ko, siguradong mananalo yon kung ipapadala natin sa Rome ang COMELEC. Yeah. Pero kidding aside, kung titingnan natin,
yung kuwan ng conclave, kung titingnan natin yung conclave, it is really by the Spirit. Pwede nga natin by extension, pwede nga natin na, kasi yung lahat ng mga possible na mga sinasabing kandidato ng mass media, kandidato natin sa conclave na maging Pope. Sa simbahan may kasabihan, he who enters the conclave as cardinals, as Pope, they come out as cardinals. Ibig sabihin, hindi yun. Kaya ito si Cardinal Prevost, Robert Prevost, ay hindi man lamang na-mention. Pero nandyan, diyan lumabas, the fastest conclave ata ito. The fastest conclave. In 2 days time, nandyan kaagad ang white smoke, di ba? Saka by extension, kung titingnan natin ito, para bang personal rema sa mga cardinal electors. Parang ganun, parang rema sa cardinal electors. Kasi they really listen to their yung kung ano ang gusto ng Panginoon, hindi ang kanilang gusto. Tama po. Okay. Kaya napakaganda. At siguro At kung iniisip ko, isang malaking challenge ito, na kung itong mentality ng conclave na discernment talagang, prayer and discernment kung sino talagang iboboto, napakaganda kung ang mentality ng conclave i-transpose natin sa election bukas. Yes, very good. Opo. Napakaganda kasi yung bawat cardinal elector sinasabi bago ihulog ang kanilang ballot, sinasabi, Lord Jesus, I pray to you na sana ang gusto mo ang aking naiboto. Yes. Para bang personal rema, prophetic spoken word itong rema kasi. Kaya sa tingin ko, sana po ang mga tao talaga magboto ng listening to you relate the elections tomorrow to Rema and the recent conclave. Ano po kaya ang masasabi nyo dun sa ating mga kababayan na parang nag-iisip pa kung boboto ba sila o mag-e-exercise sila ng kanilang karapatan para maging involved sa pamayanan? Hindi lang masyadong tinitingnan ko yun, kundi ang tinitingnan ko, una, sana talaga ang mga tao ng boboto ay talaga ang tingnan talaga nila yung ikakabuti ng lalong-lalo na po ngayon Good Shepherd Sunday, yung good governance, yung para bang Good Shepherd governance ang isipin. Hindi kung sino, okay lang naman yung kung mga aktor o kung ano. Naalala ko tuloy noon si Dolphy nang ginuguyo siya na magkandidato sa Senado. Sinasabi niya, yes, mananalo ako, sigurado yun, mananalo ako. Pero ano naman gagawin ko sa Senado? Opo. Wala naman akong alam dyan sa Senado, kundi. Kaya mas mabuti pa, kumuha na kayo talagang kandidato magaling at yun ang iboto ninyo. Kaya mas maganda na sana kagaya si Manny Pacquiao, hinahangaan ko po siya bilang magaling na boksingero. Si Ipe, ginagalang ko po siya na magaling sa actor, but sa Senado, anong gagawin niya? Sana mabago na kaunti ang ating pananaw. Saka dito sa amin, di ko alam dyan sa inyo sa Batangas, dito sa amin marami naghihintay ng paipit. Yung pera ba?
pangbigay. Nakakita, Father. Kitang-kita ko po dito. Umiikot po ang pera. Kaya at ang perang yan, hindi naman talaga galing sa packets ng mga kandidato, kundi galing yan sa SSS, sa PhilHealth, sa education, para bang very much kinuha para pang bili ng boto. Wow! Yeah. Very exasperating. Kaya hindi po ako ginagalang ko in a way yung hindi magboboto kasi parang hindi na sagrado ang boto eh. Usually noon sinasabi po natin na ang election is vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. Ngayon, yung kapag nanalo na, katapos ang COMELEC o kung ano pang agency, government agency, napakadaling isuspend o alisin sa pwesto ang mga binoto ng mga tao. Dito sa amin, may isang city dito sa amin sa Albay, kung sino natalo siyang umupo na mayor. Imagine that. Kaya, kung titingnan natin, yung REMA really is a prophetic word talaga na sinasabi sana maging bukas ang mga tao sa REMA na ito. Okay, and talking about REMA, Father, pag-uusapan natin yan ngayon, no? We will bring in our guest to explain to us, ano ba talaga itong REMA? Bakit kailangan natin ng REMA? Bakit napaka-importante ng REMA? Makinig sa REMA sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, especially in times when we are asked to decide on important matters in our lives. So, pag-usapan natin, dahil ang episode natin sa ating second episode ng ating live streaming this Sunday is, what is REMA? Yeah, maganda yan. Maganda yan. Yeah. And experiencing God's personal word. Okay? So, alright. So, tawagin na natin ang ating guest, si Professor Serafin Talisayan. And by the way, this is part of his offering of inspirational leadership course online. Okay? So, here he is. Hi! Professor! Good afternoon. Jay and Mirna again. Good afternoon, sir. Magandang hapon. I am very happy to be back with you guys. Salamat po. Yes. We are very eager, awaiting the second part of your presentation today, Professor. Yeah. Yeah, he's my favorite professor sa ASI, Asian Social Institute. Oo nga. Many years ago, I met Father Momoy. Kasi, do you know that Father Momoy has a PhD from Asian Social Institute? Okay. Ay, doon ko na tagpuan at nakilala si Father Momoy. So, I'm very happy to meet a very I do not consider, I consider Father Momoy as a very close friend. So yes, definitely with me. So we are here to talk about REMA, and I have prepared a short slide presentation on what is REMA, and then I have some companions with me that after my talk, they will come in and share experiences of REMA. Wow, that will be wonderful. So ano ba yung REMA at anong connection dun sa ating topic last week?
So if you will give me a few minutes, I have prepared a short slide presentation for you. And if I may, Jay, I will. Sure, sir. Go ahead. You Sure. can start now. So what is REMA? Okay, and let's start with definition. Alam niyo po, during the earliest centuries after the ascension of Jesus, wala pang Bible noon. Kasi yung Bible was agreed upon 4th or 5th century. Wala pang churches, wala pang Vatican, wala pang mga priests noon. So, ang nangyayari po, yung mga earliest Christians, they relied on direct personal and communal discernment of the Holy Spirit. So Rema is actually a Greek word which means personally heard word of God. A message that you receive personally. And I think many of us have received that message, although maybe we do not recognize them as such. In English, marami tayong mga equivalent English words na similar to Rema. Halimbawa, prompting, or sometimes dreams, prophetic dreams, or divine inspiration, or interior locution, where you receive you receive some voice, no, inside you, or a calling towards a vocation. These are forms of Rema. And Rema is something that inspires us, something that motivates us, encourages us, uplifts us. So, ang nangyari po, nung mag-umpisa yung pandemic, I assembled a number of Facebook friends, and we co-created this book, Our Hearts and Minds Together, a practical handbook in emotional intelligence. And we launched it on 14 February 2022. And, And after launching the book, a subgroup of that bigger group formed itself to focus on the last chapter, the most important competency in emotional intelligence, which is inspirational leadership. Kasi we want to know, ano ba yung highest competency ng mga leaders, which is called inspirational leadership. So nag-focus kami doon, starting in 2022. So we are more than 3 years old now. So, wow, 3 years old na. Oo. And we are about 3 dozen members now from all over the world. And in fact, you will meet some of them. No? One from Canada, one from Los Angeles, and others. Mamayang konti, I will introduce them to you. But the first thing we did was we talked about how we listen to God. Because we believe from our experience that many people have experienced listening to God, but they do not recognize them as such. So ang ginawa namin, nag-collect kami ng maraming mga kwento about God experiences. And we put them together into a book form. We also invited friends that we know are experts in listening to God. And one of them is Father Bomoy. Kaya yung talk ni Father Bomoy is part of this book. And the title of this book is Love Languages of God, Our Experiences of God. So it's about experience of God. It's not about our concepts or beliefs in God. It's about our personal experience of God. And medyo mahal itong librong ito when you buy it from Amazon. Pero if you will email Jay or me, we will give you a complimentary copy. No? Okay, so
our group, this Rema practice group, we are a learning and teaching and advocacy group promoting the lost practice of Rema, because nung meron ng Bible, nalimutan na yung Rema. So, we want to recover the lost practice of Rema, because ako personally, I believe that the practice of Rema by the earliest Christians is the original and purest form of Christianity, where we listen directly to the Holy Spirit. And the Holy Spirit guided the earliest Christians after Pentecost. Pentecost is the starting point when the Holy Spirit started to guide us. Okay, so ito po yung mga produkto ng ng Rema Practice Group. At ito yung sa last part sa kanan, yun ang what is our next output. It's a guidebook on God-centered leadership, which is another name for inspirational leadership. And during the writing of these books, we receive a lot of Rema, because when we are doing a life mission, ang experience namin, God will guide you. Yeshua will give you inspiration. Your guardian angels will be helping you. And so, we receive Rema, we receive guidance and inspiration in writing these books. So marami kaming co-authors that are invisible co-authors. Mm-hmm. So, this guidebook that we almost finished now is the reference of the Inspirational Leadership course, which we introduced 2 weeks ago. And the essence, the core of this Inspirational Leadership course is several methods of Rema. Ito sa gitna. No? So, Rema is the core practice of inspirational leadership. Kasi, syempre, how can you inspire other people if you yourself is not inspired? You do not receive inspiration. You're not a Rema practitioner. So, an inspirational leader must first and foremost be a Rema practitioner. Ayan. Okay. Last week, si Mirna may tanong sa akin Medyo sinagot ko, pero parang kulang yung sagot So, ang ginawa ko ngayon is I want to tell you very quickly, and we can discuss it afterwards. How do we validate Rema? How do we know it's really from the Holy Spirit? And there are many answers to this question. Number one, which is what I said 2 weeks ago, if the Rema, if the intent and the result of the Rema is along the central teaching of Jesus or Yeshua, unconditional, inclusive love, totoo yung Rema yan. The other way is this, kung meron dalawang Rema of two different people, independent, tapos nag-corroborate, ay, totoo yan. For example, during the graduation of the first batch of the Inspirational Leadership course, si Liway, in fact, you will meet Liway in a few minutes. Si Liway Sanchez, nakita niya ang angels. Tapos si Archangel Michael dumating during the ceremony that was led by Jay. And then there's another RPG Rema Practice Group member, ang pangalan niya si Alerin Isles. Nakita rin niya merong mga angels dumating tumutulong sa graduation ceremony, at nakita rin niya si Archangel Michael. Hindi nila alam na pareho sila nakakita. It's only later on when they compare notes, ba? Yung nakita ni Alerin at nakita ni Liway pareho. So ganoon, example, nag-corroborate yung dalawang Rema, no? And the other thing that we make sure is this, we try to reduce noise. Because when we're listening to God, maraming noise Our mind is very noisy. We have to quiet the mind. And that's lesson 1 of the Inspirational Leadership course. Another source of noise is the ego.
yung ego maraming self-serving agenda, no? So, second lesson is surrender of the ego to the Holy Spirit, opening our hearts to the Holy Spirit. And then another one is transferring the essence of control of our identity, not from the ego, but from our heart, which is closer to our soul. Moving from ego mind to heart soul. So yan po ang mga ways of preparation for Rema, to make sure that the Rema is pure and undiluted by the mind or the ego. Yeah. Now, the other criterion if Rema is true or not. If Rema is telling you how to do your life mission, ay tama yan. Because your life mission, which is the result also of Rema, is your life purpose connected to the plan of God. No? The other thing is this. Community Rema is superior to individual Rema. For example, yung conclave electing the Pope, that is example of community Rema. A group of Rema practitioners who are doing community Rema, and then they are coming to a consensus. What is the wish of the Holy Spirit? So the earliest Christians are also doing that. No? So yan po ang mga mga para-paraan kung papaano. The other thing also is sometimes there's a Bible verse that will come to you or almost at random. Ay yung pala, it corroborates a Rema that you receive or somebody else receive. Nag-corroborate yung Rema at saka yung Bible, or Bible is, Logos is the written word of God. Rema is the heard word of God. So nag-corroborate yung dalawa. So maraming we can continue to discuss this based on the experience of the people that will be my co-members of Rema practice group that will be coming here. So this is my invitation again. You can join the Inspirational Leadership course, and to register, scan this QR code, or better, take a screenshot of this. So later, you can follow the link or follow the QR code. So with that, maraming pong salamat. Thank you. Thank you, Professor. Wow. Ganun pala katindi ang pakikinig sa Rema, and how to validate if the Rema you receive is authentic, tama, at ang galing sa Espiritu Santo. So yung mga palatandaan nandoon na. Okay, siguro mas maganda kung malalaman natin directly from our practitioners, the Rema practitioners, ano yung personal na karanasan nila sa Rema. Okay. Saka itong Rema po kasi, hindi po ito yung mga nakaraan lang. Hanggang ngayon, the Holy Spirit is working. That's why hanggang ngayon, nandyan ang messages ng Espiritu Santo through Rema. Opo. Father Momoy, God did not stop talking to mankind after the last book of the Bible was written. No. Precisely. Up to now, He is talking to us. To each one of us, actually. Yes, I believe in that. Maybe we can bring in, I think Sige po. We talk about experience, actual experience of Rema, and we can bring in my co-guests. Sige, tawagin po natin sila isa-isa. Sige po, Professor, you can call them. Ang una kong tatawagin ay si Lizelle Lectura. Siya po ay nakatrabaho sa Human Resource Development Office sa UP Diliman. Pero ang puso ni Lizelle ay nasa community development.
kahit na nagkatrabaho siya sa UP, pagka yan weekend nandoon sa mga very remote villages at tinutulungan niya yung mga indigenous people, yung mga poor people, andun sa bundok, nagpupunta pa yan. And of course, Lizelle is a Rema practitioner and she will share an experience later. Let me bring in si Liway Sanchez. Si Liwayway o si Liway Sanchez po ay isang veterinarian. Ang puso ni Liway ay nasa kanyang participation sa BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Siya po ay taga San Pablo at very active sa BCBP. And ito medyo magugulat kayo. She is a co-author of a very recent book, Collaboration with Angels. Naku, that's another form of Rema, no? Pero not direct from the Holy Spirit, but from angels who are serving also the Holy Spirit like us. And ikukwento nyo siguro ni Liwa yan. Kasi si Liwa hindi lang nakakarinig, nakakakita siya ng kanyang guardian angel. Nakakausap niya since childhood. Okay. Let me bring in next si Mary Ann Paulino, si Le. Hello, Le. Si Le is my sister. She is now in Edmonton, Canada. Naku, talagang kung Mother's Day ngayon, ay patok na patok. Si Le is a great mother and a great grandmother. Ang professionally accountant yan, but ang puso niya is expressed through cooking. Her love is expressed through food and cooking. And let me bring in another great mother, si Mary Jane Mateo Tesoro from Davao. But Jane is now in Los Angeles, no? So siguro very early in the morning, baka midnight dyan sa iyo, no? So, another great mother, si Jane or si Ate MJ, she's very close to the Holy Spirit, very close to Yeshua, very close to Mama Mary. You can feel it in her text, and you will want to listen to her story. And finally, let me introduce to you si Graciela or Grace Kuchapin. Si Grace po, ayan, ay nagtatrabaho sa DBP. Ano siya? Unit head siya sa isang office sa DBP at siya po ay nag-aaral sa Asian Social Institute. Kanina we were talking about si Father Momoy ay doctoral PhD from ASI. Ayan po si Grace ay nag-aaral sa ASI. And by the way, before I continue with Grace, Liway a few days ago passed her doctoral dissertation. So malapit na doctor na din si Congratulations. DVM, Doctor of Veterinary Medicine plus PhD si Liway. Okay, si Grace po, going back to Grace. Oh boy, she is a Rema practitioner. She is a channeler, and I am very happy to share with you that meron siyang bagong spiritual gift na nabuksan. She is a healer. Channeling healer. She's channeling a... Wow, that's wonderful. Ay, nako. Father Momoy, nako po, baka maturuan niyo si Grace sa mga bagay na yan. And then, finally, let me share with you, Grace is another co-author of Collaboration with Angels because she has been collaborating with angels. Meron siyang mga guardian angels, several. May mga pangalan pa. At nako. So, I will stop here because ang dami mga kwento yung aking mga companions. Okay. So, sino ang gusto magsisimula sa kanilang patutuo and testimony sa Rema? Si Lizelle. Sige, si Lizelle. Okay, Lizelle, take it away. Sa ating mga kapatid,
Okay po ba yung aking audio? Yes po. Para po doon sa mga nandito ngayon sa Healing the Soul, Soil and Society na nakikinig ng live, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga kasama ngayon, gusto ko rin po bumati sa inyo ng Happy Mother's Day at sa lahat po ng mga ina. Sa aking din nanay, na binabati ko po ng Happy Mother's Day at ang aking mga kapatid din, nanay na at mga kaibigan na nakikinig ngayon. Siguro, 4 na dekada ang kwento, pero pipiliin ko na lang siguro yung highlight para makapagbahagi din yung aking mga kasama. No? Doon ko i-anchor sa tanong kanina ni Brother Jay, bakit mahalaga ang pagpapractice ng Rema sa buhay natin? Ito po, natuklasan ko yung kahalagahan nito. Kasi kailangan, lagi tayo yung sa akin yung process of discernment na tinatawag ko para sa akin. No? Nung ako hindi pa sumasama doon sa aking mga kasama dito sa Rema Practice Group, ang tawag ko po dito lagi sa araw-araw ay process of discernment. Pero ito pala yung Rema practice na ito yung aking napagtanto na bakit napakalaga niya. Kasi ito yung magbibigay ng direksyon at giya sa atin kung saan tayo patungo. Lalo na yung paglilinis ng ating kaluluwa, ng ating buhay bilang paghahanda, di ba, doon sa atin sa kaharian ng Diyos. So, marami akong pinagdaanan sa buhay, pero yung pinaka-highlight nung una kong napakinggan yung aking calling nung time na yun, na pagka-graduate ko ay, ako po ay nagtapos ng BS Maths sa PUP, at sa may clean kwento na lang, sa kagustuhan ng pamilya, ako po ay nag-domestic helper sa Singapore. Sa aking paglingkod sa Singapore bilang domestic helper, nakita ko yung karanasan ng ating mga kababayan doon, na ang ilan doon ay nagbebenta ng laman, galing sa kanayunan, binenta ang kanilang lupa para para magkaroon ng ang pagtingin, green ay pasture kung nandito ka sa abroad. Hanggang dumating sa punto na umiiyak yung aking kasama dahil ang kanyang anak at asawa ay humihingi ng pera para may panggasto sa material na bagay, sapatos, at saka pampiesta. So, alam mo yung bagabag, yun pala yun eh. Yung meron kang gustong gawin pero hindi mo alam kung paano ka makakatulong. Kung hindi mo pakikinggan yung lalim ng conscience mo, ako po talaga yung halos 1 linggo akong hindi makatulong doon sa aking na-encounter, doon sa aking kasamahan na yun. Sabi ko, paano ko ito matutulungan? Hindi ko kaya ito. Hanggang sa nagpasya ako na, to cut the story short, na bumalik ng Pilipinas. Na kailangan, gumawa ako ng paraan, tumulong sa Lord talagang. Dasal ako na, alam kong magagalit ang pamilya ko, babalik ako. 'Di ba? Ibang pagtingin eh. Ako po ay galing sa mahirap na pamilya, pero ibang pagtingin kung ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, regardless kung anong yung posisyon mo, nandun ka na sa abroad. Pero nagpasya akong bumalik ng Pilipinas upang hanapin yung paraan na makatulong sa mga magsasaka na pahalagahan yung lupa at pagyamanin at tutukan ng edukasyon. Hindi para ibenta ang lupa na magtrabaho sa ibang bayan. So, hinanap ko po yun. Pero hindi ko alam saan ako magsisimula. Talagang every day, every step of the way. Nagdadasal lang ako sa Panginoon. Nagabayan ako. Alam niyo po yun, every day na kaganapan, merong opportunity. May mga ordinary angels na nag-guide sa akin. Yan ba gusto mo? Dito ka pumunta. Dito ka mag-enroll. So, naghanap po ako ng kolehiyo. Nakatulong sa akin para maging angkop ang aking kasanayan at kaalaman bilang isang lingkod doon sa gawaing pangkomunidad. So, nakapasok po ako sa UP, nag-masters po ako ng community development. Pagkatapos po nun, talagang kahit wala akong trabaho, wala akong puro part-time siya, nagalit ang pamilya ko sa akin. Siyempre po, bilang panganay, alam ko yung responsibilidad ko, pero merong bumabagabag sa kalooban ko eh. Meron akong pananagutan na kailangan gawin. Siguro kung ihalin tulad natin nung buhay ni Kristo, di ba? Marami siyang dalahin sa buhay, marami kang pananagutan sa iyong bayan na dapat mong gawin. Pero ako nung time na yon, feeling ko may accountability ako na kailangan kong gawin. So, hinanap ko po yung ahensya na kailangan kong pasukan. Ilang beses po ako nag-apply sa National Irrigation Administration para po makapasok. Dahil gusto ko po makatulong sa mga magsasaka.
along that way po, marami pong milagro din akong napagdaanan. Alam ko pong sa pagkakataon din na yon, nakita ko na rin ang Panginoon. Doon sa aking pagtatrabaho sa National Irrigation Administration, meron po kami tinatawag na irrigation situation analysis na kung saan yung sitwasyon ng mga magsasaka ay pag-aaralan po namin. Halos dalawang bundok, yung pupunta sa Agusan del Sur ito, fifth class municipalities po ito. Nang karugtong na river niya ay papunta po sa Agusan Marsh. So tatawidin po namin siya, yung river na yon. So bago po namin matawid yon, kailangan may bamboo raft ka. So hindi po ako marunong, merong inhinyerong nag-guide dun sa bamboo raft na yon, meron akong kasama, may hawak kong camera. Nung umaga na kami papunta po, may mga lags po na paparating. Kasi umulan po nung kinagabihan. May mga lags. Bumubuhos yung mga lags po na yon. Pag tawid po namin, nag-wiggle po yung bamboo raft. Pinasampa ako nung inhinyero na nag-guide. Sabi niya, tumalon ka, ihakbang mo na isang paa mo doon sa kabilang pampang nung river. Kaso po, hindi umabot yung dalawang paa ko. Halos mahati na yung ako pagtawid kong gano'n. So, naobliga na po ako mahulog. Hawak ko yung camera, nakakapit yung isang staff ko sa likod. Nung pagkahulog ko po, hindi pa ako marunong lumangoy, naalala ko. Hindi pala ako marunong lumangoy. So, pagpikit ko po, pag ganun ko po nung camera, may paparating na lags. Alam kong hampas sa mukha ko. Sabi ko lang talaga, Lord, please forgive me. Pagpikit ko po gano'n, pag dilat ko, napakabilis ng pangyayari. Yung liwanag ng araw, yung rays ng araw talagang na nakakasilaw. Meron pong isang imahe ng lalaki. Halos, yung sinag niya, parang kulay din po yung sinag niya. Inabot po niya yung kamay ko. And immediate instinct ko po ay kunin din po yung staff na kasama ko. So, alam ko yung pag-angat ko sa kanya, doon sa peripheral vision ko, tumatawid po yung lalaki palutang. And then midway, nawala na po siya. So, ang instinct, kinuha ko po yung staff ko. Tinanggal namin yung mga malalaking binta sa katawan namin. And then, na-realize ko, sabi ko, sandali, salamatan natin yung lalaking nagligtas sa atin. Sabi na, tiningnan po ako nung dalawang kasama ko na parang yung engineer, tulala sa akin, Ma'am, sandali tayong tatlo lang yun nandito, tsaka si Tess nandun sa kabila, yung isa pang staff. Walang ibang tao. Sabi ko, merong nagligtas sa atin. Sabi ko gano'n sa akin, kako, inabot pa yung kamay ko, ginanon niya. Pag ganun ko po ng kamay ko, meron po akong sugat dito. 2 sugat sa kamay. So, siyempre, hindi pa ganun kalalim yung aking pagkakaunawa ng panahon na yun na ito ba ay si God o kung ano man po ang gabay ng anghel sa atin. Sinarili ko lang po iyon kasi dudang-duda yung mga kasama ko. Parang ano ka ba? Di ba katulad po nung nabanggit po ng ating kaninang kasama, si ma'am po na baka akala na may ano lang to sa isip natin. So, tumahimik ako kasi hindi nila sinasabi sa akin na hindi, tayo lang nandito. Tatlo po sila. Wala po akong di ba, proof. Pero alam ko po sa sarili ko na may nagligtas sa atin kasi hindi ko po makakalimutan yon. At pinahanap ko pa po, di ba, dahil probinsya yon, imposibleng walang makakaalam ng kwento na yon na merong pangyayari doon sa amin. So talagang halos matapos na po yung project, pinahanap ko po kung sino yung taong nagligtas sa amin. Wala po talaga makapagturo. Kaya alam ko pong Panginoon po yung nagligtas sa akin doon. So, yun lang po ay isa lamang sa mga rema na pinagdadaanan ko. Pero simula po noon, natuto na akong makinig. Kasi iyon po yung magbibigay ng direksyon eh. Hindi po ako perfect. Marami akong mga bilang tao, marami rin akong mga kamalian, marami rin akong mga kasalanang nagagawa. Nagiging subjective din ako sa mga pagtingin sa mga bagay-bagay. Pero kung babalikan mo parati yung sinasabi ng Panginoon, unconditional love, hanapin mo ano yung makakapagpasaya sa puso mo, ano yung makakapagbigay kapanatagan sa puso mo. Yun po yung
Rema para sa akin. Yung pagsasabuhay po nung mission po na yun. Wow, na what a powerful experience you had. Lisel, grabe. Di ko ma-imagine yung time na yun, nangyari sa buhay mo, no? And it strengthened you and it brought you where you are now. Powerful experience. Thank you for sharing it. I hope maraming makakarinig. Anyway, nandito naman ang video ito. Pwede pa itong i-replay ng i-replay. I hope maraming makapanood at makarinig sa kwento mo. Thank you, Lisel. Maraming salamat, Lisel, sa pag-share mo nito. Alam ko medyo mahirap i-share, pero talagang salamat. Nakikita natin na yung Rema is really a personal experience and then also be a person na can really intervene in your life. Maraming salamat po, Lisel. Maraming salamat po sa opportunity na ito. Thank you. Salamat, Lisel, sa iyong kwento. Grabe, I'm so awed. Okay, ang ating susunod na sharer, sino po ang susunod na sharer natin? Sige, tatawagin ko na lang. Ito ang doon sa kahanay ng video ni Lisel ay si Liway. Okay, Liway. Yes, thank you so much. So, good afternoon po, Father. Si Mom. Liway! Yes po. And of course, si Doc J. At ang aking idol, si Doc Professor Talisayon. Ang aking pong mga kasamahan ng mga taga-RPG. At allow me to greet every mother a happy Mother's Day. But higit sa lahat, syempre gusto ko, allow me rin po na batiin ang ating mga kahiling viewers dyan dito sa ating FB. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So I am very excited to share with you my experience of Rema. Kaya lang sabi ko, Lord, anong sasabihin ko? Para bang overloaded, napakadami. So, i-cite ko lang po yung isang incident kung paano po ako napasama sa RPG. And mag-name drop po ako kasi po si Dr. Talisayon po ang parang nagsilbing soul angel po. Parang siya po yung naging my angel in a form of in a human form. Yan si Dr. Talisayon. Siya po yung nagbukas sa aking isipan, sa aking puso kung ano ang kahalagahan ng Rema. So maraming salamat po. At ako po ay tuwang-tuwa dahil dito ko po natagpuan ang tunay na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit or the Paraclete. I have one question. Have you experienced various encountered with your heart? Naramdaman nyo na po ba na meron kayong iba-ibang mga pagkakataon na kung saan ang puso nyo ay parang iba-iba yung nararamdaman nyo, iba-iba yung nagiging pagkakataon na kung minsan hindi mo na maintindihan kung anong gagawin. Pero sa akin po kasi, ako po ay naniniwala, katulad nga ng example din ni Prof. Talisayon, siguro siya na lang po magkwento, pero yung giving heart is a symbol of love. Tapos yung pong isang incident naman niya sa encounter niya na siya po ay na-heal totally, na binigyan po siya ng heart-shaped na cake. So yung pong mga yon, it resonates with me. Kasi po sa akin po, ang ating pong puso ay nagmamanifest ng unfathomable senses kung saan ang Espiritu Santo ay doon nananatili. Doon ko po siya nararamdaman. At there are so many senses na kung minsan ang Espiritu Santo ay ginagamit po ang ating puso para mas makita natin kung ano po ang talagang dapat nating gawin. So, katulad po niyan, di ba sabi, mind over heart, or kailangan, when you decide, you have to use both our intellect and our emotion. But basically, as far as the Holy Spirit is concerned, sa akin pong pamumuhay, sa pamamagitan po ng aking puso,
nakikita ko po ang mga bagay-bagay, katulad ng nabanggit kanina ni Prof, ang manifestations po ng angels. Nakikita ko rin po ang mga manifestations ng mga ibang tao. So I can see beyond. Nakikita ko kung ano po yung pwedeng mangyari. And that is really how the Holy Spirit works in me. Ang pakikipag-usap po sa Kanya sa pamamagitan ng aking puso. Ganon din po sa tulong po ng Holy Spirit at sa manifestation po sa aking pagbibigay halaga sa aking puso. Nakikita ko rin po yung posibleng danger o yung mga tinatawag natin ng mga tao na maaaring gumawa ng hindi maganda. Na kung minsan, hindi po ba medyo gullible po ako before pero with the Rema that I'm now practicing, mas naging malinaw po. Pero on the other hand, ganun din po ang saya or joy. So, yun po ang akin pong nararanasan. Ganun din po, figuratively speaking, I can smell. Naaamoy ko yung mga motives ng mga, or rather ulterior motives ng mga tao na may pansarili lang na kagustuhan at hindi para sa lahat. So, ganun din po, nakikita ko rin po yung kagandahan, lalo po yung pong ka-member ko po sa RPG, kung gaano ang kanilang masasabi nating spiritual na kung sana kuminsan iniisip ko parang hindi ata ako worthy dito kasi parang ang Espiritu Santo talaga ay nasa kanila. Ganun din po sa pamamagitan po ng palaging pagdadasal, naririnig ko rin po sa tulong ng Espiritu Santo kung ano po dapat ko pong gawin, lalo na po sa akin pong mga decisions. Sa mga pagkakataong nalulungkot po ako o nafo-frustrate po ako o may mga taong nagmamaliit po sa akin, ang nagbibigay lakas po sa akin sa pamamagitan ng Rema ay ito pong puso ko na bukas palagi sa Espiritu Santo, sa galaw ng Espiritu Santo. At gayun din po, kailangan ko po, natutunan ko rin po sa Rema, ang pakikinig. Dapat po, bukas po ang aking puso, ang aking pong sarili, at ang kabuuan ko po sa pakikinig kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit o Rema. At lahat po ng ito, kung ano po ang meron po ako ngayon, na hindi ko po pwedeng ipagmalaki sa inyo dahil lahat po ito ay wala po akong pwedeng ipagmalaki, kundi ang Panginoon lamang ang pwede ko pong ipagmalaki. Kaya po maraming salamat po sa itong pagkakataon na binigay niyo po sa akin at sana po maramdaman din po ninyo at na maibahagi ko po ngayon. God is with us. Opo. At maraming salamat po muli mga kahiling at lahat po sa inyo. God bless po. Thank you. Thank you so much, Liway. Thank you so much for your experience, and you're giving us actually an idea how to connect with that part of us and connection with the Holy Spirit in our personal, ordinary, everyday life. Thank you. In a sense, para bang paano basahin, paano pakinggan ang Espiritu Santo sa ating buhay. Maraming salamat, Liway. My pleasure po. Salamat din po. Okay, isusunod natin si Ate Lay kasi siya yung nasa baba ni Lisel. Nako. Sige po, Ate Lay. Nadidinig nyo ba ako? Pasensya na kasi Opo, kanina narinig ka po. nawawala po ako kanina. Linipat ko na sa telephone ko. So, it's currently now, it's 2 o'clock in the morning. Hindi pa tayo nakakatulog. Pero alam mo, okay lang sa akin basta ako'y makasali rito. Habang nakikinig ako sa mga
experiences ng mga kasamahan natin. Ako po ay naiiba sa introduction nga ay ako'y nanay, lola, at dito lang ako sa kusina, wala akong masyadong ministry sa malalayo. So anyhow, ang akin pong ang aking nasa puso ngayon, kasi pinagdadasalan ko din. From the beginning, kahit na wala pa po yung Rema years ago, parang I have been living in faith. Sa puso ko kasi alam ko na God is with us here and now. And parang there's no moment that God is not with us. So, ngayong ang example ng kuya, ako'y tagaluto, yun ang aking i-share ngayong hapon sa inyo. I had an incident, kasi tuwing akong may mga ginagawa, lalo na sa pagluluto, nagdadasal muna ako na just be with me. Sa simple lang naman pagluluto, parang wala namang problema doon, ano. The way, I have been in Canada for many years now. Dito kasi wala po kaming katulong, so kami ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Saan nga po kayo sa Canada? Sa Mary Edmonton Ann? po, sa Alberta po. Sa Alberta. Opo, Siguro kasi one of these days pupuntahan ko para matikman ko ang luto mo. sige po. Nako, you are very invited. Sige, yan ang pinaplano nila. Sige, punta po kayo dito. Hindi naman po ako expert ko, kaya lang. Yan yata ang mission ko. Ako yung makapag-share at makapagluto at pati kapitbahay ko, binibigyan ko yan every week. Anyhow, ito pong incident na ito, kasi ang Rema sa akin, for me, is yung prompting ba, at saka yung parang yung nudge. Pagka tayo connected sa Diyos, sa Panginoon, sa universe, or God source, kung whatever we want to call Him, si Yahweh, parang yung nudge ba kailang aware tayo. So there was one time I was cooking. Ang bahay po namin maliit, ano. So ang aking lutuan nasa isang side, tapos meron akong counter, tapos nakatalikod ako sa lutuan, nandun naman yung aking yung lababo ba. So the way it works is habang nagluluto ako, naghuhugas na rin ng pinggan, nag-chop ng kung ano man ang linuluto ko, ano. So pag weekends, usually nagluluto ako ng mga 2-3 ulam hanggang for the whole week na yon. So nung nagluluto ako, ito yung countertop na glass countertop. 2 ang nakasindi doon na nagluluto. Sa katabi noon may counter, yung turbo broiler ba. So nagmumultitask ako. Naka-on din yung turbo at saka yung 2 burner. Tapos sige pa ang tad-tad ko dito sa kabila naman at naghuhugas pa ng pinggan. Talagang pag nakita mo ako, para akong magikero, sige nang ingat. Ngayon, habang naka-on na nga yung 2 counter at saka yung turbo, ano. Nung nagluhugas ako ng pinggan, there was a strong nudge na lumingon ako. Dati pagka kumukulo na, hindi ako tumitingin, bayaan mo na siya, alam ko na yan. Lumingon ako, no. Paglingon ko, alam niyo po ang nangyari. Yung cord ng turbo broiler, nagdangle pala doon sa live na glass top. So, nagdangle ba, dumikit ba. So, in one moment, in-unplug ko, I yanked it, and that moment, not a moment more, saved our kitchen, saved our home from fire, saved us. Talagang nagulat ako, sabi ko, kung hindi ako lumingon, because of that nudge, maybe this house is not here. I'm not trying to exaggerate, pero ganon, yung nudge very strong sa akin pagka may dumadating, and I have lots of experiences. Wala tayong oras mahaba. But the nudge came, and when I yanked that, yung connection ng turbo, doon ako parang natauhan na, wow, thank you po. Sabi ko, ang angel talaga, na andyan. At yeah, the connection is so strong, I can't deny it. So, yan po ang aking sharing ngayong gabi. Para sa akin, like I said, yung
yung nudge at saka yung pagka-connected ka, yung mindful ka, parang talagang may guide eh. Whether nagluluto ako o naglalakad, marami akong, naku, sana meron pa tayong ibang sharing kasi meron pa akong another incident na So, the nudge ang is so angel strong. pala ang assistant chef mo. Opo. So, chef. Opo. Hindi lang sa kusina, marami akong Kaya nga, experiences assistant. that PA mo palang angel. Sino po ba yon? Ano pangalan niya? hindi ko po alam, basta ako'y tinatawag ko lang siya ng pinagdadasalan ko lang, pero hindi ko pa nakikita at nakikilala ang aking angel, but I strongly believe that naandyan siya parate. Yes, Parate. kilalanin Connection. niyo. At Pangalanan saka, niyo. oo, ay siguro nga. At saka ang Diyos talaga nasa puso natin, hindi lang natin alam eh. Connected tayo. It's just us na nawawala ang connection natin. Pero talagang andyan ang connection. So, hindi ko pa alam yung mga term ng Rema na yan, but I have been living in faith and Yes, definitely. definitely. So, yun po ang aking sharing dahil isinare ko at ako ang introduction sa kusina ako. So, yun ang aking sharing for tonight. Hopefully, we Maraming have more salamat kasi po. ang dami. Yes. Salamat po. Marami pong salamat at ako'y natutuwa, Ate Le, because you represent the nanays, the typical everyday nanay, no, in our society, in our family, in our community, at represented talaga ang ordinaryong mamamayan na bilang nanay, nagluluto, naghuhugas, etc. And being you in your everyday task, doing your everyday life is, for us, nakaka-relate kami lahat. I'm sure, nakaka-relate ang mga nanay lahat, no? So, maski doon sa simpleng pamumuhay pala, Yes. nandoon din ang Diyos. Nandoon ang guidance, no? Nandoon lahat. Yeah. Okay. Yeah. You don't have to Magandang- be maganda doing yan. anything fantastic. Yung day-to-day Correct. lang talagang naandyan eh. So, ako yung representative ng day-to-day. Wala ako nung mga big projects and all. But Yes. day-to-day, naandyan, Yes. naandyan. Yeah, Sabi nga, thank you so sa much for practice sharing that. namin, ordinary is the way. The way to a man's his heart is through his stomach. Tama po. Okay. Salamat po. Salamat. Kaya nga ang Eucharist, Thank you. ano ba ang Eucharist? Pagkain, salo-salo. Thank you po. Yes. Thank you po. And Thank I you, like thank you so much. Father po, I Yes, like Mami. I like na si Ate Le, parang tinawag niya na nudges. Kasi napaka-ordinaryo sa ating lahat, sa akin, sa ating lahat, sa ating nakikinig, yung yung nudging na gano'n na pero parang hindi natin binibigyang connection dun sa spiritual connection with the divine. Parang iba, parang very common layperson interpretation ng nudges. But ang ganda po nung inyong pagkakwento na yes, definitely itong nudgings na ito ay very connected. Paano ba natin Salamat isalin ang nudge or ang nudges sa Pilipino? Paano ba natin isalin yun? Ano ba yun sa wika natin? Ano ba yung nudge or nudges? Ano ba? Kalabit? Hirap, Parang kang kinakalabit. Parang sinisiko ka. Inaagaw yung Kalabit. attention mo. Oo, kinakalabit ka. Inaagaw yung attention mo para makinig. Something like that. Wala, baka meron tayong one word but it's not available for the moment. Yeah. But it's something like that. The nudge or nudges can be kalabit sa'yo na. Lumingon ka, tingnan mo, makinig ka. Sometimes may mga ganun tayong karanasan araw-araw Parang dito ba? parang tinig ng Panginoon yan eh. Kasi even in the quiet times, yung stillness nga na andyan, mas lalo siyang loud pagka tayo tahimik. Tinig I ng agree. Panginoon yan. Yes. Thank you for sharing Salamat that po, thank you experience. po. Thank you at hindi nasira ang aking connection. Salamat po. Oo nga po. Okay, we move on to Miss Jane. Miss Jane, ikaw na po ang magbabahagi ng iyong karanasan. Magandang gabi sa inyong lahat and Happy Mother's Day sa lahat ng mothers. Like Ate Le, medyo madaling araw na sa amin. Mukhang alauna dito ng umaga sa Los Angeles, sa Santa Clarita po ako ngayon, California.
Ang masishare ko lang po, unang-una, nagpapasalamat ako kay Kuya Apin, Professor Serafin, for inviting me through Atele to join the RPG virtual. So it came at a time during pandemic na alam nyo naman ang daming nangyari, maraming challenges, family, personal, and all. And it came at a time when, kung medyo at a loss ka, talagang timing, in God's perfect time, dumating yung yung grupo na to make me realize, to focus on myself. Na po ako, I have 5 children and all of them are done with college and they're all gainfully employed. Some of them have families. And so matatawag kong senior na ako at empty nester. Being an empty nester, minsan magtatanong ka, ano pa kaya ang mission ko? Tapos na, napatapos ko na yung mga bata, naayos na namin lahat sila. So ano ang susunod? Para sa akin, nung nangyari yung mga challenges sa akin at napasok ako dito sa RPG, tamang-tama dahil natuto ako to really focus on getting to know more my God in a real personal way. Kasi kung tayo before we were trained to be, yung mga usual practice tradition, yun parang naging routine lang pala. Pero nung tinawag na, yung ika-quiet mo yung mind mo at isusurrender mo yung sarili mo. So at the moment, parang yun nga, it's a learning process. It's a lifelong learning process to really realize how blessed we are, that we are God's children, that He loves us. And so, yung nasabi ni Father kanina na pagkain, para sa akin po, allow me to share yung host, the Eucharist, that I would say I am learning with the acronym H for humility, teaching me to be humble. And then O po is obedience. Kailangan yung need to really obey God's will for our lives, and total surrender. Surrender our life to His calling, to whatever that purpose is. And lastly is the T, which is trust. So itong host po na to para sa akin is very mindful ako na as I go through life, am I humble? Am I obedient? Am I surrender and trusting in God's love and mercy? So in all this, I do in union with Mama Mary, who is our mother, and always in my heart, she is one who is really tinatawag na to Jesus through Mary. So yan lang po. Magandang gabi po ulit sa kanilang lahat. Thank you so much, Ate Jane. At ako'y natutuwa dahil ikaw po ay nagsasalamin din sa karamihan nating mga ating mga mamamayan na merong matinding pagnanasa na sumunod sa gabay ng Panginoon sa kanilang buhay. At thank you so much for inspiring all of us with your effort, with your deep desire to follow God's will in your life. Thank you. Alright. Ang susunod dating sharer ay si Grace. Grace? Yes po, magandang araw po sa lahat, magandang gabi, magandang araw sa lahat. Isa pong pagpapala na makapag-share ngayon sa inyong lahat. Thank you once again kay Father Momoy, of course, at saka kay Kuya Jay na nag-asikaso sa aming lahat kanina para maging maayos ang aming pag-appear sa inyong lahat ngayong hapon na ito dito sa Pilipinas. So I actually prepared 3 short stories kasi nga po ang sabi ni Tatay kasi is yung mga personal Rema experiences ko na talagang special sa akin. So ang bago ko po i-share yung 3 stories na yon, gusto ko pong ipaalam sa lahat na bago tayo maka-receive ng Rema, I surrendered my life
Jesus Christ when I was in high school. It was summer of 1989 when I surrendered my life and I received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. So I maintained that personal relationship with the Lord, and that of course His Holy Spirit, para po yung kumbaga yung lahat ng directions ko, decisions ko, na bago po ako mag-decide, talaga pong humihingi po ako sa Kanya ng rema na maaring ma-receive natin sa pamamagitan nga ng mga samples ni Doc Talisayan kanina, which is pwedeng sa dream o may mga particular po tayo na nababasa, naririnig sa pamamagitan ng kanta na maaari nating ma-receive na nanggaling yon sa Panginoon. So ang una ko pong story is yung it was in 2015 when I wanted to live Film Life. I used to be a Film Life employee, and nagpe-pray ako noon kay Lord na, Lord, parang gusto ko namang maiba yung aking gagalawan sa corporate life, no? So I was already back then, I was already in my actually in my late 30s. If I'm not mistaken, I'm 38 then. And then I asked the Lord kung pwede ba akong lumipat ng ibang company, Lord? One of my prayers. So that was in 2015. Come 2017, nag-offer ang Film Life ng early retirement. Pero bago yun mag-offer, mga kapatid, there was a night na kausap ko ang aking kapatid, and then kwento-kwento kami. Tapos maya-maya, habang kausap ko siya, I opened my daily bread. So I opened my daily bread. Lo and behold, doon for that day na babasahin ko siya, nakita ko agad yung pinaka parang suggested reading, which is in John chapter 14. And when I was making kwento with my Ate Ena, and then I'm also reading it, bigla kong in-stop yung kwentuhan namin na yon ni Ate Ena ko, and I said, sabi ko, Ate Ena, sandali lang kinakausap ako ni Lord. And then when I read nga yung kinumpleto ko yung suggested reading na nasa John chapter 14, yung huling statement doon, John chapter 14 verse 31, come now, let us live. When I received that word from the Lord, sabi ko, eto na yung hinihintay ko, Ate Ena. Sabi ko ganyan, eto na yung hinihintay kong sagot na pwede na akong mag-retire from film. Actually, I'm planning to resign. But then another blessing came from the Lord na nung ma-receive ko yung John chapter 14 verse 31 na yon na message from the Lord when I got to read that particular day. Alam ko na parang nililid niya na ako onto that decision. Tapos siguro mga after mga 2 weeks lumabas po yung news na yon in 2017, so 2015, nagpa-pray na po ako noon. 2017, lumabas po yung parang magkakaroon ng early retirement sa film. So it was a double blessing because God answered my prayer, and then at the same time, hindi siya bastang ordinary resignation lang. It was an early retirement wherein I was able to pay off my credit card bills because at that time, my nanay was very sickly. So napupuno po yung credit card ko noon. So ang dami kong utang. So ayun, ang galing. So i-highlight ko ulit na yung when we are guided by the Lord, when we have this personal relationship with the Lord and we always communicate with Him, nagkakaroon ba ng tinatawag nating divine flow and synchronicity? So, yun po yung isa yung parang nakikita ko na gina-guide ka talaga. So, yun po yung unang story. Pangalawa pong story naman is, di ba, nag-retire po ako sa Film Life. So, nagbakasyon lang po ako ng isang buwan kasi gusto ko rin pong magpahinga. Then after a while, I seeded off my resumes again. In 2018, I seeded my applications, and then in one of which, in my search, nakita ko yung commercial or actually advertisement na the DBP is searching for compliance officers at that time. So sabi ko nung makita ko yun sa Job Street, sabi ko, Lord, gusto ko yata sa DBP, sabi kong ganon. So when I saw that advertisement in 2018 in something like April or May 2018 para sa DBP, sabi ko, Lord, gusto ko dito, gusto mo rin ba? And then when I saw that advertisement, I prayed, and then kinabukasan po, kumbaga may alam mo yung may prompting ka na apply ka dyan.
Yung ganun, alam mo yun, yung prompting or yung sinasabi kanina ni Ate Le na nudges. So you have this confidence na you take on yung prompting na yon and to do some action about it. So yun po kumbaga parang in 2018 nag-apply ako, and then to cut the long story short, na-hire po ako as kumbaga officially in po ako August 28, 2018 sa DBP. So that was from April, May, June, July, August, 4 na buwan. Meron pong nag-interview sa akin doon sa aming kantina. Siguro pangalawang linggo ko po doon. May nakasama po ako sa breakfast. Sabi nila, ay, bago ka sabi niya gano'n. Tapos sabi ko po, yes po, saan ka? So sinabi ko po, sa compliance management group ako. And then at the same time, sabi niya under kay Ma'am Joy, sabi niya gano'n. So I was glad na kilala niya din yung naging yung boss ko. And then to cut the long story shorter pa, kumbaga parang sinasabi nila na, sinong backer mo? Sabi niya gano'n. Nagtanong pa ako sa sarili ko, sinong backer ko? Sabi ko, kumbaga parang they were referring to somebody na para makapasok doon sa DBP. Sabi ko po, wala po akong kakilala. Pero in my mind, I know that it was the Lord who actually directed me to apply to DBP. Kasi rarely daw po na hindi talaga sila nagpapalabas ng advertisement sa Job Street. But I saw the advertisement in Job Street, and so I applied. So it was really, I know that it was really the Lord who directed me to apply to DBP. And then the third story naman po, sorry po, masyado po bang mabilis? Pag meron na lang po ng question, babalikan po natin yung story. Okay lang. Kasi na-excite ako eh. Ayun. So another synchronicity po na masasabi ko is that, di ba, napunta na po ako sa DBP. Kasi November 14, 2021, when I got to meet Dr. Talisayon in DBP because I was required to attend a CES webinar. So, kumbaga parang kung susumahin ko po yun, hindi ko po kilala si Dr. Talisayon, but it was through him na nagpakilala sa akin kay Dr. Jo Bilasano na nung nag-meet kami noon via Zoom, and then in-introduce po ako ni Doc Tatay noon, Doc Tatay Salisayon with Ate Jo doon sa Zoom na yon. And then sabi niya, nakakagulat po noon si Ate Jo. Sinawag niya akong Dr. Kuchapin. Ay, sabi ko, Ate Jo, tapos na po ako mag-aral. Okay na po ako sa NCPAG. Tapos na po ako dun sa aking master. Sabi ko gano'n, wala po akong balak mag-aral ulit. Pero again, to cut the long story short, it was the Lord who directed me na nung nakilala ko na nga po si Dr. Bisayon, I did an audit of his one of his subjects that he teach in Asian Social Institute, which is yung under the Sustainable Development na class niya. I did an audit. Ang bala ko lang pa noon, magpapa-certify ako kasi one of my functions back then in DBP is parang kasama po ako sa reporting ng Sustainable Development Plans ng bangko. So nag-attend ako sa class niya. Apparently, in the second class prior to the class prior to the last class session namin, while Dr. Talisayon was lecturing us, giving his lecture about sustainable development and yung parang namin noon, lecture niya noon, he was downloading us information sa lecture, and then at the same time, I'm also downloading something from the Lord because I know that the Lord is also talking to me. Sabi sa akin ni Lord noon, habang nag-lecture si Dr. Talisayon, sabi ng Lord sa akin noon, parang ganito po, Grace, what are you afraid of taking the doctoral course in ASI? Have I not been gracious to you? You know, you always say to your niece, James 4:6, diba? God gives grace to the humble. Sabi ko, ay, humble ako. Yung parang gano'n na, God gives grace to the humble. What are you afraid of taking the ASI? Taking the ACA course? What are you afraid of? Have I not been gracious to you? I've always proven to you that parang siya, yung talagang so to cut long story short, from Film Life to DBP, nakilala ko si Dr. Talisayon, nakilala ko si Ate Jo, and then akala ko hindi na ako mag-aaral. Wala po talaga akong balak mag-aral, mga kapatid, pero because it was the Lord
who directed us, nilalakasan ko po yung loob ko kasi utos ni Lord yun eh. And one of the things that I would like to highlight is that when the Lord directs us to do something, we need to do or we need to obey, because doon natin mararanasan lalo yung grace niya, yung divine flow of synchronicities of His blessings na you never imagined na mararanasan mo. So, yun po. Yung next story ko po is karugtong naman ng sa next session po ba yun, about yung spiritual government. Meron din po akong share doon, pero ikakat ko na lang po ngayon para masabik po kayo. Maraming salamat po! Grabe. Thank you so much. Thank you so much, Grace, for your sharing. May suspense pa, suspense. Opo. And Marami po kasi opo, and your experience, Grace, actually is so typical of an individual who really asked for guidance in terms of navigating one's career. Diba marami tayong I'm sure nakaka-relate yung mga viewers natin dyan kasi sa akin din maraming lumalapit, maraming nakipag-usap yung direction sa kanilang career. Anong gagawin ko? Pa-applyan ko ba to? Applyan ko ba yan? Etc. Anong gagawin ko sa buhay ko? And your experience is so swak. So I hope our viewers can also learn from you. Thank you for sharing your experience. Wow. Okay, we're almost ending. 6 minutes more. And I think, at this point, I'd just like to thank Grace for being such a very lively and full of energy na storyteller. Talagang nakakaabang, parang nanonood ng Batang Quiapo eh. Salamat po. Ako nag-enjoy ako sa lahat. Nag-enjoy ako sa mga stories nila lahat. Thank you so much. I'm so inspired today. Okay. Professor Seraphine. Hi, Jay. I am led to say a few words after the sharing of Grace. Yes. Itong ating topic na inspirational leadership course, merong pupuntahan yan eh. Kasi ang vision mission ng Rema Practice Group is to contribute to the coming of the new earth. And we believe that there will be a massive planetary transformation that will have to take place before the new earth will come. But the new earth is both internal as well as external. And before we can change the external, we have to change the internal. So dyan po papasok yung Rema and yung inspirational leadership course. Yan ang internal, personal transformation. Pero to lead to the new earth, yung Rema na natatanggap namin at natatanggap din ni Grace at ikukwento niya next time kasi babalik si Grace next time, ay itong inspirational leadership course is moving towards a spiritual government starting in the Philippines. Ay maraming prophetic Rema from different groups in the Philippines saying that the Philippines is going to have the first example of spiritual government that many countries will copy. So yan po ang preview, patikim sa next session natin. Wow, that's so inspiring to hear. Wow, but gusto kong susugan yung sinabi niyo po, Professor, na bago magkaroon ng isang panibagong mundo, isang transform na mundo, ay kailangan mo lang i-transform ang ating mga sarili. At ihanda ang ating sarili katulad ng pagbubungkal sa bukid, sa lupa, upang ito'y mainam na tamnan. Okay? So, kailangan natin ang pagbubungkal ng ating mga sarili, baguhin ang ating pananaw, ang ating kalooban, bago magkaroon ng isang pagbabago sa mundong ginagalawan natin. Maraming salamat po, sir.
yun, Sir Jay. Kaya pumapasok po dyan ang healing the soul, interior healing, and then of Yes. course healing the soil. Sinasabi mong pagbubungkal, saka natin magkakaroon tayo ng healing of society. Naalala ko noon nung nagbisita ko sa Senado, sabi ni Senator Nene Pimentel, kasi nag-healing ako po sa kanya, sabi niya, Father, i-heal mo ang Senado. Sabi ko, simulan po natin sa sarili natin. Sana nga, election bukas, sana nga magsimula talaga ang healing sa ating sarili. Tamang panawagan ito at very timely because tomorrow is our election day. Sana bukas ay ito ang sisimula ng pagbabago sa ating kalooban. Hingin natin ang rema, ang guidance. Sige. Ako din po, Sir Jay, yung panalangin ko talaga dyan na yung process of discernment na mga taong boboto. Yung boboto ko ba, ito ba yung naayon sa paningin ng Diyos? Diba? Maka-Diyos, makabansa, yung ating mga iboboto. Yes, yes. Para sa ating mga botante bukas, kailangan matuto na tayo. Buksan na natin ang ating mga mata. Matuto tayo sa ating mga karanasan sa buhay at sa bansang ito. Mami Mirna? Gusto ko lang ulit pasalamatan ang mga naging hearers natin. Maraming salamat, Professor Talisayon, sa pagdadala sa ating programa sa kanila. Palagay ko marami sa ating nakikinig ang talagang naka-identify, naka-relate. Sabi mo nga, Jay, sa kanilang mga i-share sa atin. It becomes more and more exciting to continue on with our program. So, salamat. Yes. So, abangan nyo po ang aming susunod na episode next Sunday. So, that will be, today is 11 on May 25. Tama? Yeah, May 25 po. Sa ating part 3 ng ating Inspirational Leadership course, online course by the Rema Practitioners Group, headed by Professor Serafin Talisayon. Thank you so much, Father Efren. Thank you, Father Momoy. At bago po ang lahat ng yan, mag-closing healing prayer po tayo, Father, para sa ating manonood at para na po sa isa't isa. Let's go inward. Let's go inside. Let's go in silence. Jay, paki-guide tayo ng kaunti sa silence. Okay. I'd like to invite everyone to place yourself in a prayerful mode, in a quiet mode, in your chair. Take a few deep cleansing breaths. Breathing in the peace of God, breathing in calmness, breathing in peace, breathing in blessing. Breathing out blessing as well to the people, to our society, to our family members, to ourselves. Father, may the Lord in His love and mercy bless us. Yes, God bless us. For indeed you are the good shepherd, as you are one with the Father, shepherding us, shepherding each and every one of us, shepherding our nation through this election, so that each and every voter might receive their rema to vote wisely. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you po. Thank you, Father. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Happy Mother's Day. Bye, everyone. Thank you. See you again in our next Sunday.
Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.